Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, simula ngayon ang panahon ng Adbyento. Ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya. Pagdating ang kahulugan ng Adbyento, panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway pagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa nating tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Maranatha, halina, Panginoong Jesus. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda
at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maghihanda kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, sa araw na ito, sinisimulan po natin ang panibagong panahon sa kalendaryo liturhiko ng simbahan sa pamamagitan po ng pagdiriwang ng panahon ng Adbyento. Ito po ang unang kadahilanan ng pagpasok natin sa panahon ng Adbyento ay ang pagpasok din natin at panimula ng pangliturhikong kalendaryo ng simbahan. Ang pangalawang bagay, mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. Paghahanda para saan? Paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin po natin, meron po tayo ditong Advent Wreath. At dito sa Advent Wreath, may 4 po na kandila. Nangangahulugan na ito'y 4 na linggo na paghahanda para sa darating na Kapaskuhan. Pero mga kapatid, kapag kayo po ay tatanungin ko, ano po ba ang nagbibigay kasiyahan sa inyo sa panahon ng Kapaskuhan? Sino at ano ang magbibigay kasiyahan sa inyo sa panahon ng Kapaskuhan? Sino po? Parang mahina. Sino po? Mahina pa rin. Sino po? Maniwala ako. No? Si Jesus o ang bonus? Sino? Oh. No? Baka kasi mas malakas pa nating isigaw, ang nagbibigay kasiyahan sa akin, Father, ay ang bonus kesa si Jesus. Kaya nga mga kapatid, itong 4 na linggo na ito ay 4 na linggong paghahanda upang makita natin na ang tunay na nagbibigay kasiyahan sa Kapaskuhan ay walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya hayaan po nating pagnilayan, mga kapatid, ang ating mga pagbasa para sa araw na ito. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang salitang Adbyento ay nagmula sa salitang Latin na Adventus, na nangangahulugang pagdating, arrival, or coming. Pero hayaan po ninyo na sa linggong ito, magandang tingnan po natin at pagnilayan na ang panahon ng Adbyento ay panahon din ng pagbabalik. At sino ang bumabalik? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Kaya nga kung mapapansin mo po natin, mga kapatid, at kung napakinggan po ninyong maigi ang ating ibanghelyong napakinggan,
Marahil magtataka po kayo, panahon ho ba talaga ng Adbyento? Bakit po ang ating ibanghelyong napakinggan ay nagpapatungkol sa katapusan ng mundo? Puno ng katatakutan, puno ng kapangambahan. Pero tila may pinapaalala sa atin ng Diyos. At ang ipinapaalala sa atin ng Diyos, na sa buhay na tinatahak natin dito sa mundong ito, humaharap tayo sa iba't ibang unos. Humaharap po tayo sa iba't ibang problema. Humaharap po tayo sa iba't ibang pagsubok. Tama po ba? Lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Lahat naman tayo nagkakaroon ng unos. Lahat naman tayo humaharap sa iba't ibang hirap ng buhay na ito. Pero merong magbabalik. At sa pagbabalik na iyon, ipinapaalala niya at ipinaparamdam niya sa atin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Na ang pagmamahal ng Diyos hindi nang iiwan. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nang iiwan. Alam niyo po, minsan mga kapatid, kapag may mga pagsubok tayong hinaharap, lagi tayong napapatanong kay Jesus, ano po ba ang ginawa kong kasalanan para maghirap ang buhay ko? Ano po bang kasalanan ko? Ano po bang mali ko? Bakit ako kailangang humarap sa mga pagsubok na ito? Pero marahil ang kasagutan ay nandito mga kapatid, na may magbabalik at sa pagbabalik ng Diyos, patuloy niyang ipapaalala sa atin na hindi niya tayo iniiwan. Patuloy niyang ipinapaalala sa atin na siya ay magbabalik dahil sa kanyang pag-ibig para sa atin. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Tanungin mo nga yung katabi mo, iniwan ka na ba? Kasi pag sinabi natin yan, ang laging pumapasok sa ating isipan, Father, heartbroken ako eh. Iniwan ako ng boyfriend ko. Iniwan ako ng girlfriend ko. Pero kung tutuusin mga kapatid, maraming klase ng pag-iwan. Ang mga OFW, iniwan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas para sila ay mangibang bansa at makapagtrabaho. Mahirap po yun para sa kanila. Mahirap din para sa mga naiwan. Pero mga kapatid, sa kabila ng hirap na maiwanan, pinapaalala ng Diyos na magbabalik si Jesus upang iparamdam na siya muli ay kapiling ng bawat isa. Kaya nga anong hamon sa atin mga kapatid? Hindi lang si Jesus ang magbabalik, kundi ang bawat isa din sa atin ay dapat bumalik kay Jesus. Maraming pagkakataon na iniwan natin ang magpakabuti para piliin ang magpakasama. Maraming pagkakataon na iniwan natin ang magpatawad kaysa magbigay ng kapatawaran. Maraming pagkakataon na iniwan mo ang iyong asawa para humanap ng ibang asawa. Maraming pagkakataon, may mga estudyante tayong kasama na iniwan ninyo ang pag-aaral ng mabuti para gumawa ng mga hindi makabuluhang bagay. Maraming pagkakataon na iniwan natin si Jesus para piliin ang mga walang kwentang bagay. Pero mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay hindi lamang pag-iwan at hindi sa lahat pag-iwan, kundi ang panahon ng Adbyento ay pagbabalik. Pagbabalik kay Jesus. At ang bumabalik kay Jesus, bumabalik sa pagpapatawad, bumabalik sa pagmamahal, bumabalik sa mabuting gawa,
bumabalik sa mabuting asal. Hindi lamang si Jesus ang bumabalik, dapat bumalik din tayo kay Jesus. Kaya sana gamitin po natin itong 4 na linggo na ito, ngayong panahon ng Adbyento, na tingnan, ano ba yung mga bagay na iniwan ko? Ano ba yung mga pag-uugaling iniwan ko? At ngayong panahon ng Adbyento, bumalik kay Jesus, bumalik sa pagpapakabuti, bumalik sa pagmamahal. Pangalawang bagay, mga kapatid, ngayong panahon na malapit na ang Kapaskuhan, usong-uso po yung tinatawag nating sale. Tama po ba? Ang dami pong mga sale sa paligid, sa mga mall. Tama po ba? Parang hindi pa kayo nakatatanggap talaga ng bonus, no? Kasi ang lulungkot ho ng mukha ninyo, parang napag-uusapan yung sale, parang, wala po kaming ganun. Ano? No, di ba ho? Maraming sale sa paligid, no? At meron tinatawag na clearance sale. No? Ano pong ibig sabihin nun? Na yung mga kumpanyang ito, ibababa nila yung presyo upang yung kanilang mga produkto mabili. At kapag nabili na yung kanilang mga produktong luma, makapaglalabas na sila ng mga bagong style, mga bagong produkto. At marahil, magandang gamitin po yung prinsipyo na ito sa ating buhay pananampalataya, buhay espiritual, ngayong panahon ng Adbyento. Bakit? Dahil aminin po natin o hindi, itong mga susunod na araw na ito ay mga araw na puno tayo ng mga gawain. Marami tayong pupuntahan ng mga parties, reunion, pagtitipon. Kaya nga, pagdating ng Enero, ano na lang yung masasabi natin sa ating mga sarili? Yun na yun? Tapos na yung Pasko? Parang wala naman. Dumaan lang. Kasi baka po mga kapatid, na yung puso po natin punong-puno ng laman. At kung yan ay punong-puno ng laman, dapat pakawalan ng ibang bagay, put it on sale in order for you to have space for Jesus. Kasi kung ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay si Jesus, ibig sabihin, ang bawat Kapaskuhan ay tunay na puno ng kahulugan. Kung si Jesus ang tunay na nagbibigay halaga sa Pasko, dapat ang puso natin, ang buhay natin, ngayong panahon ng Kapaskuhan, ay tunay na maging makabuluhan. At magiging makabuluhan lamang ang Kapaskuhan kung ang puso natin may lugar para kay Jesus. May lugar para sa Diyos. Kaya sana po pagkatapos ng Kapaskuhan, pagdating ng Enero, babalik kayo sa inyong paaralan, babalik kayo sa inyong mga trabaho, hindi nyo sasabihin, yun na yun, tapos na, ang bilis naman, kundi ang sasabihin natin, ang Pasko'y naging makabuluhan dahil binigyang kahulugan ni Jesus. Mga kapatid, 4 na linggo po ito. 4 na linggong paghahanda. Gamitin po natin upang tayo'y makabalik kay Jesus at upang matunay na maranasan at maramdaman natin ang pagbabalik ni Jesus. At matunay natin itong mararanasan kung ang puso po natin, ang buhay po natin, ang kalooban po natin ay may lugar para kay Jesus.
4 na linggong paghihintay, 4 na linggong paghahanda. Gamitin ng maayos upang ang Pasko'y tunay na maging makahulugan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Ang ating panalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV/AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming napayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan, puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Yun na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailan paman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.